Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? 1, 2, 3, tayo na't maging math galing at math talino. Mga tanong bigyang kasagutan, mga problema'y ating solusyonan. Halina't maglakbay sa mundo ng mathematics sa 5 linggo ng 3 markahan. Ngayong linggo ay ating tatalakayin ang paksang aralin tungkol sa pagkilala at paglalarawan sa 4 na pangunahing hugis na may 2 at 3 dimensyon. Sa araling ito ay malalaman mo na may iba't ibang hugis ang mga bagay. Matututuhan mo rin ang pagsusuri sa 4 na pangunahing hugis na may 2 at 3 dimensyon at ang pagkakaiba at pagkakapareho ng mga ito. Makikita mo na kahit saan tingnan ang hugis at bawat mukha ng isang dice ay may mukha o face na hugis ng isang parisukat. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo ang pagkakaiba ng 4 na pangunahing hugis na may 2 dimensyon. Una, parisukat. Ang parisukat ay isa sa mga pangunahing hugis na may 4 na magkakapareho at magkakasukat o congruent na side o gilid. Ikalawa, parihaba. Ang parihaba ay isa rin sa mga pangunahing hugis na may 4 na side o gilid. Mayroon itong 2 mahabang side o gilid at 2 maiksing side o gilid. Tinatawag itong length o haba at width o lapad. Ikatlo, tatsulok. Ang tatsulok naman ay isa rin sa mga pangunahing hugis na may 3 side o gilid. Maaaring magkakapareho o magkakaiba ang mga sukat at haba ng mga side nito. Ika-4, bilog. Ang bilog ay hugis na walang sulok at gilid. Tingnan ang mga hugis na may 3 dimensyon. Suriin mong mabuti ang pagkakaiba ng mga hugis na may 3 dimensyon. Una, cone. Ang apa ng ice cream ay isang halimbawa ng cone. Ang cone ay isang solid figure o isang hugis na may 3 dimensyon: length, width, at height. Ikalawa, cube. Ang dice ay isang halimbawa ng cube. Ang cube ay isang solid figure o isang hugis na may 3 dimensyon: length, width, at height. Ang hugis ng mukha ng cube ay hugis parisukat. Ikatlo, prism. Ang aquarium ay isang halimbawa ng prism o rectangular prism.
Ang prism ay isang solid figure na may tatlong dimensyon: length, width, at height. Ang mukha at base ng isang prism ay maaaring hugis parihaba o parisukat. Ika-4, cylinder. Ang lata ng gatas na nasa kanan ay isang halimbawa ng cylinder. Ang cylinder ay isang solid figure na may tatlong dimensyon: length o haba, width o lapad, at height o taas. Ang base ng cylinder ay hugis bilog. Ika-5, sphere. Ang orange na prutas ay isang halimbawa ng sphere. Ang sphere ay isang solid figure na may tatlong dimensyon: length, width, at height. Ang mukha ng sphere ay hugis bilog. Ang parihaba, parisukat, tatsulok, at bilog ay ang 4 na pangunahing hugis na may dalawang dimensyon: length at width. Tinatawag itong plane figures. Ang cube, cone, prism, cylinder at sphere ay tinatawag namang solid figures o mga hugis na may tatlong dimensyon: length, width, at height. Para sa unang gawain sa pagkatuto, piliin ang angkop na hugis ng mga bagay na nasa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ano ang hugis ng pinto? A. Bilog. B. Parihaba. Ikalawa, ano ang hugis ng orasan? A. Parisukat. B. Bilog. Ikatlo, ano ang hugis ng pisara? A. Parihaba. B. Tatsulok. Ika-4, ano ang hugis ng papel? A. Bilog. B. Parisukat. Ika-5, ano ang hugis ng slice ng pizza? A. Tatsulok. B. Parihaba. Ika-6, ano ang hugis ng perang barya? A. Bilog. B. Tatsulok. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sa iyong sagutang papel, isulat ang letra ng hugis na kumakatawan sa mga larawan ng bagay na nasa kaliwa. Una, ano ang hugis ng baso? A. Cone. B. Cylinder. Ikalawa, ano ang hugis ng orange? A. Cylinder. B. Sphere. Ikatlo, ano ang hugis ng kahon ng sapatos? A. Prism. B. Cube. Ika-4, ano ang hugis ng dice? A. Cube.
B. Cylinder. Ikalima, ano ang hugis ng apa ng ice cream? A. Prism. B. Cone. Ika-anim, ano ang hugis ng bola? A. Sphere. B. Cylinder. Punan ang kahon. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Magbigay ng 5 pangalan ng bagay at ang hugis nito. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!